harap ng tubig na mula sa Diyos, lakas kagalakay na tamasa. Luwalhati't pagpapalay naranasan, kaya purihin ang pangalan niya. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan, kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kept, there are many left behind. Though it seems that nobody cares, it still matters what you do. 'Cause there's a difference you can make, but a choice is up to you. Will you be the one to answer to His call? And will you stand when those around you fall? Will you be the one to take His light into a darkened world? Tell me, will you be the one? Millions live in this darkened world without Christ to see them through. You must surrender to His will, there's still much work to do. There's a voice that keeps calling out for someone who's not afraid to be a beacon in the night to a world that's lost its way. Will you be the one to answer to His call? And will you stand when those around you fall? Will you be the one to take His light into a darkened world? Tell me, will you be the one? There's
still some battles we must fight from day to day. If the Lord provides the power for us to stand and say, yes, I'll be the one to answer to His call. I will stand when those around me fall. I will be the one to take His light into a darkened world. Yes, I'll be the one to answer to His call. I will stand when those around me fall. I will be the one to take His light into a darkened world. Yes, I'll be the one. Yes, I'll be the one. I will be the one. I'll be the one. Wow, thank you so much. Live na live po tayo. Kasama po natin ang ating pong nagbigay ng opening number. Thank you so much, Brother Dan, Brother Matthew, at syempre pa si Jana. Mga anak natin yan sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po ang bawat isa saan mang lugar na inyo pong kinaroroonan, dito man sa bansang Pilipinas o sa iba't ibang bansa. Kayo po ay malugod naming wina-welcome dito po sa Ministeryong Pinagpala ng Panginoon. Ito po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Sa mga kapatiran po natin, mga kaibigan po natin, kasamahan po natin na naka-tune in na po ngayon, nawa ay magstay po kayo hanggang sa pagtatapos po ng ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. At inaasahan ko rin po na tayo po sa ating pagpapatuloy ay muling mapagpapala sa salita ng Panginoon. Gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito para aking pong batiin ang mga na-meet po natin sa nakaraang National Baptist Day. Talaga namang ang impact ng National Baptist Day ay napakalakas sa mundo po ng mga Baptist. So, thank you so much for the great privilege of ministering to the people of God. And of course, nagpapasalamat din po tayo. We would like to thank our beloved Congressman Bishop Benny Abante sa talagang effort. Kasama po ang lahat ng may kinalaman kung bakit po naipasa po ito na tayo po ay magkaroon ng non-working o working, special working holiday. Ito po ay ang Baptist Day, National Baptist Day. Ang bansa po natin ang isa sa kung saan po nabigyan ng pagkakataon na maipagdiwang po ang ating pong kapulungan na ang sentro po, lagi ko pong binabanggit na ang Baptist po ay hindi usapang sekta, hindi po ito usapang relihiyon, ito po ay usapang pananampalataya, and to be more specific, ang paniniwala po ng Baptist, hindi po relihiyon ang kailangan ng tao, hindi po relihiyon ang makapagliligtas, kundi ito po ay ang masasabi nating ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa krus ng Kalbaryo. At ang Baptist po ay naniniwala sa bukas na paraan na pag-aaral po ng salita ng Diyos. So, it is good na makuha po natin ang ideyang ito sapagkat wala pong idinadambana ang totoong Baptist kundi ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang banal na salita. Kaya, shout out po sa lahat sa inyo na naka-tune in na po ngayon at maging sa mga nasa iba't ibang probinsya po na na-meet po ng inyong lingkod. So, ganun din po, nagpapasalamat din po ako sa aking pong matalik na kaibigan, Pastor John Milan. Thank you so much. Sapagkat para makaabot po ako ngayon, talaga namang mula po sa luncheon meeting kanina,
ay hinatid pa po niya ako ngayon para po makaabot tayo sa ating pong pagsasalo-salo. As what I promise sa bawat isa po sa inyo mga ka-feasting, hanggat kaya ko po, magsisikap po ako na makapagministeryong patuloy po sa inyo sa larangan po ito ng pagbabahagi ng kanyang salita. At gusto nating patuloy na ipaabot po ang ating pakikiramay po sa pamilya po nila Pastor Robert, sa pagpanaw po ng kanyang nanay. So, ang kabuuan po ng inyong pamilya ay nais naming isama sa panalangin para sa kaaliwan ng Panginoon. And also, yung pong mother po ni Pastor Vic Mangkao, si Cam Monic, na talaga namang nakasama po namin ng matagal na panahon. And I can say, one of the pioneering members doon po sa Glorious Light Baptist Church. So, ang kagandahan lang po, alam natin na sila po'y nasa piling na po ng Panginoon. Kaya comfort po para sa mga naulila ang ating pong prayer po para sa kanila. Now, sa mga birthday celebrants naman, nais nating batiin po ang mga nagdiriwang ng kanilang birthday exactly today. So, unahin na po natin si Pastor Jason Balaan. Happy birthday, Pastor Jason, at kasama ang family nyo sa aming mga pananalangin. Ganon din po si Pastor Mar Bernardo. Happy birthday, Pastor Mar. At si Edlin May Bartolo, happy birthday sa iyo. Si Choi Tien Peng, happy birthday din sa iyo. Si Arnold Biohon, happy birthday. Si JP Aliup, or si ewan ko po kung binabaliktad po nila yung kanilang pangalan, pero happy birthday. Kay Patricia Mendez, happy birthday, Patricia. At syempre pa, ang isa sa aking matalik na kaibigan at mahal na kaibigan sa pangunguna po ni Pastor Carlos Dorducio, walang iba kundi si Preacher Arnel Pong Reyes. Happy birthday po sa lahat ng celebrants po natin ngayon. At kung kayo po'y nanunood at sumusubaybay ngayon at birthday po ninyo, happy birthday po. Kung anniversary, happy anniversary po sa inyong lahat. Shoutout din po kay Bishop Bonard Sandaya na kasama at kasabay po namin kanina. At ngayon po, mga minamahal, natapos na makarinig po tayo ng opening number at narito na nga po ang ating pagbati at tayo po ay excited sa tatalakayin po natin ngayong gabi sapagkat ang ating pong pag-uusapan ay laging napapanahong mensahe, and this is about trials. Patungkol po sa mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay at ito po ay ating pag-aaralan. Tutuklasin po natin mula sa salita ng Diyos yung pong kaparaanan, papaano natin haharapin ang mga pagsubok. So, ang topic po natin for tonight is facing trials. But before na tayo po'y mag-aral, manalangin muna po tayo, and then after my prayer, yung pong special number, and then tuloy-tuloy na po tayo mga ka-feasting. Okay? So, katulad ng sinasabi ko po sa inyo, mas nagdudwell po tayo sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Kaya naman po, please understand na kung kayo po'y may mga prayer request, meron naman po tayong Word of Prayer, meron po tayong ilang mga online Bible studies na medyo sumesentro po sa inyong mga prayer request. Tayo naman po, pag nakukuha natin, areglado naman. Sinasama po natin sa ating prayer. At ang hiling ko nga po sa mga viewers po natin, kung sa comment section, kasi mas nakikita nyo po ang mga prayer request sa comment section. Sapagkat ako po medyo nakafocus po sa ating camera, hindi ko po gaanong nakikita yung pong mga prayer request po ninyo. In fact, yun po ang reason kung bakit, kung hindi ko rin lang po talaga makikita sa panimula kung sino po yung mga early viewers natin, hindi ko po ito basta maisa shout out. Ano po? Bagamat si Kenby at saka si Miho, nakita namin kanina sa pagbubukas po natin. Alright? So, sige po, samahan po ninyo ako, mga minamahal, sa ating pong panalangin para sa paghingi po natin ng gabay sa Diyos ngayong gabing ito. Let us pray. Dakilang Diyos, aming amang banal, Diyos na amin pong sinasamba at pinapupurihan ngayong gabing ito, salamat po sa lahat ng iyong pagpapala. Salamat din po sa natapos na fellowship at meeting po kanina. Salamat po sa mga kapastoran na nakasama po namin sa iba't ibang lugar
na kung saan dakilang Diyos amin pong isinelebrate ang iyo pong kabutihan sa naging matagumpay na National Baptist Day. May you continue to bless the ministries that you entrusted to us, Heavenly Father, and may you continue to use all the pastors na talaga namang ikaw ang sentro at ang iyong salita ang ipinapangaral. Dakilang Diyos, anuman po ang kasalanan po namin, nawa dakilang Diyos, ito po'y linisin mong patuloy at huwag makahadlang sa amin pong paglapit sa iyo, sa panalangin ito at maging sa pakikinig po ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, hiling ko po na ikaw ang siyang magbigay pansin sa mga kasamahan po namin na marahil po ay mayroong karamdaman. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan po sa kanila, hipuin mo po ng iyong makapangyarihang kamay ang kanilang mga karamdaman at gamitin mo po ang mga doktor na tumitingin po sa kanila, ang mga gamot na tinetake po ng bawat mga may karamdaman, O Diyos. Sa iyo ko po sila inilalapit na ikaw po ang lubos na magbibigay sa kanila ng kagalingan. Ganon din po ang meron pong mga problema na pinagdadaanan po ngayon. May you give them wisdom, Heavenly Father, para po maalaman kung paano po ang marapat gawin sa kanila pong kinakaharap na problema. And may you use our message ngayong gabing ito to enlighten their minds and to guide them, O Lord, sa kung paano po namin haharapin ang mga sitwasyon po namin sa buhay. Dakilang Diyos, ang mga may kagipitan, ikaw po ang tumugon sa kanila pong pangangailangan. Dakilang Ama, hiling ko rin po na ikaw po ang siyang magpala sa bawat pamilya, lalo na po ng Living Water Baptist Church, Santa Mesa, at ang mga churches and missions po mula sa pangunguna po ng Living Water Baptist Church, Santa Mesa. Ganon din po ang pamilya ng Victory Fundamental Baptist Church and Missions. Ang mga pastors namin, ang mga missionaries po namin, salamat po sa naging pag-iingat mo po kay Pastor Robert Berba at sa nagiging paggamit mo sa kanya sa mga churches na kanyang pinapangaralan. Ganon din po si Pastor Andy Mananon. Ang amin pong mga missionaries na ito, dakilang Diyos, ay ma-encourage nawa na makita po nila kung gaano kami nananalangin at talagang nakaagapay din po para sa ministeryo na pinaglagyan mo sa kanila. Hiling ko po, O Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na gumabay sa pangangalaga at pangangasiwa sa gawaing iyong pinagkatiwala. Hiling ko po, O Diyos, na ikaw rin po ang siyang magbigay ng hanap buhay sa mga nangangailangan, kasaganaan po ng negosyo, dakilang Diyos, ng bawat may mga negosyo. At ang hiling ko rin po, dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa amin sa tuwi-tuwi na kami po'y makikinig ng iyong banal na salita. Lord, thank you so much for the ministry of Feasting on the Divine Verses. I pray that you will continue to bless this ministry. May you continue to give us wisdom, Heavenly Father, not just me, Panginoon, kundi lahat po ng talagang nangangaral po ng iyong banal na salita. Naasahan ko rin po, O Diyos, na nasaang lugar man po ang bawat mga sumusubaybay, ito man ay sa mga provinces, Heavenly Father, at ibang bansa, dakilang Diyos, ang hiling ko po, ang iyong makapangyarihang salita, ang siyang umabot po sa bawat isa. Salamat din po, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang patuloy nag-iingat sa iyong lingkod, lalo na po sa mga engagements ko po, Panginoon. Thank you even for the wisdom na ibinibigay mo po upang ang iyong lingkod ay patuloy na magamit, dakilang Ama. Hiling ko po ang patuloy na pag-iingat mo sa aking pamilya, si Maris, dakilang Diyos, ang iyo pong everyday protection at wisdom and guidance, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho. Ganon din po si Sophia sa kanyang pag-aaral at ang protection mo rin po, Panginoon, sa araw-araw, lalo na sa kalagayan siya po ay malayo po sa amin. Inaasahan ko rin po, O Diyos, na ang mga kasambahay po namin, katulad po ni Pastor Orson, Teacher Tessie, si Teacher Tessie po, palakasin mo ng husto, dakilang Diyos, at nawa talagang makarecover din po siya completely sa kanyang physical na kalagayan at karamdaman. Hilin ko po, dakilang Diyos, na si Cherry at si Rose Ann, iingatan mo rin po araw-araw sa kanilang work at ang hiling ko po ay ang pagpapala mo rin po sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Si Preacher Jojo, Sister Winnie, thank you Heavenly Father sapagkat sila po ikabalikan sa ministeryo. I-bless mo rin po sila, dakilang Diyos, at ibigay po ang heart's desire po nila para sa iyong kalooban, Panginoon. Hiling ko po si Junjun, maging sila Brielle, si Bernadette,
Ingatan mo po sila at ikaw po, dakilang Diyos, ang magpala rin pong parati sa kanila, dakilang Diyos. Hiniling ko po aming Ama na ikaw po ang siyang patuloy na maitataas po namin sa amin pong ministeryong ito. Si Doc Asel, si Sister Ara, Panginoon, at ang pamipamilya po namin, dakilang Diyos. Ingatan mo po kaming lahat. Maraming salamat po at umaasa po kami ng iyong basbas at pagpapala. At ang patuloy ko pong hiling sa iyo, dakilang Diyos, si Aida, nawa completely makarecover na po siya at ang therapy na ginagawa sa kanya ay makabuti, makatulong, dakilang Diyos, para sa kanyang speedy recovery. Thank you so much, Heavenly Father. We would like to again commit to you this Bible sharing. Help me, O Lord, and empower me. Give me wisdom and fill me with your Holy Spirit, O God. Muli po, aming Ama, sa iyo ang aming pong pagtitiwala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. And this time, makinig na po tayo ng ating pong special number. Kung kanina po, narinig po natin si Brother Matt, si Brother Dan from Victory Fundamental Baptist Church. At yung nasa gitna po, anak po ni Ma'am Suyan. Ayan, si Jana. So, kung narinig nyo po sila kanina, this time, pakinggan naman po natin ang BFBC Choir sa kanila pong awit. Loving shepherd of my soul, keep me close, I love you so. Lead me where the waters flow, in your rich green pasture. Be my guide, I'm in your care. Keep my feet from every snare. I will follow anywhere you call me to go. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I will thank you, Lord. In your will I'm content. I don't wish for more. I will seek your kingdom first. I will trust all that you do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I rejoice in you. Shepherd of eternity, all my future you can see. Show me what is best for me. I'll trust in your goodness. In the valley I'll not fear. Through the storm your voice I hear. Your strong arm is always near. I rest in your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I will thank you, Lord. In your will I'm content. I can reach for more. I will seek your kingdom first. I will trust all that you do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I rejoice in you. Rejoice in you. I rejoice in you. Thank you, Lord. Thank you so much, Victory Fundamental Baptist Church Choir, sa inyong awit. At ngayon po,
Magpapatuloy na po tayo at ang sisimulan na po natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon na siyang sentro po ng ministeryong ito. So, kung may Biblia po kayo, let me request everyone to please kunin nyo na po yung mga Bible po ninyo at buksan po natin sa Book of James. James chapter 1. James chapter 1 verses 1 to 8. Okay, tingnan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Again, our topic for tonight, ang title po is Facing Trials. At ang pinakasesentrohan po natin, How to Face Trials. Paano ba natin haharapin ang mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay? Alright? James chapter 1 verses 1 to 8. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Ito po, pansinin niyo po ho, sulat po ito sa mga masasabi nating 12 tribes na nangalat, mga kapatid. Ang sabi ng verse number 2, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that it may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos at sa ating pong magiging pag-aaral, hingin po natin ang kanyang gabay. Let us pray. O aming Ama, patuloy po kaming lumalapit sa iyo upang kami po ay gabayan sa aming pong magiging pag-aaral po ng iyong banal na salita. May you again use your humble servant to bless your people, to enlighten our minds and to encourage us, O God, lalo na po sa usaping pagsubok o problema na amin pong nararanasan sa buhay na ito. Umaasa po ako na sa mensaheng ito, palalakasin mo po ang mga nangihina, bibigyan mo po ng pag-asa ang mga nahihinaan ng loob, at gagabayan mo po kami sa kung papaano namin haharapin ang bawat pagsubok na dumarating po sa aming buhay. Muli po, dakilang Diyos, sa iyo po ang aking lubos na pagtitiwala, sapagkat ikaw po ang aming Panginoon. Ikaw po ang aming mapangahawakan sa lahat ng sitwasyon po ng aming buhay. So, dakilang Diyos, ikaw na po ang bahala sa aming pong magiging pag-aaral. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so palagay ko po, interesting po lagi ang aral ng Biblia tungkol sa usapin ng pagsubok. Sa verse number 1, meron tayong idea na ito po ay address doon po sa tinukoy po ng verse number 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, sabi po, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Okay? So, yung application po nito, ito po ang malaking parang masasabi nating tulong sa atin bilang mga Kristiyano kung paano po tayo haharap sa mga pagsubok sa buhay. So verse number 2 po, binigyan tayo ng idea. Ang sabi po, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. So, isang bagay po na magandang aware po tayo. Ang pagsubok po, dumarating po sa atin sa iba't ibang form. Ano po? Sa iba't ibang kaparaanan, iba't ibang sitwasyon. At pag nag-usap po tayo sa usaping problema, ito po'y puposible na maging problema natin sa usapin ng pamilya, problema natin sa usapang pinansyal, problema natin sa usapang relasyon, problema natin sa usapang mga kagipitan, o kaya marahil yung natuklasan mo na ikaw ay merong malalang karamdaman, o kaya sabihin naman po natin na talagang problema talaga na ikaw mismo hirap na hirap at hindi mo alam kung paano susolusyonan. And it is good na may Biblia po tayo. And it is good na may ministry tayong katulad nito. At meron pong mga nangangaral po sa atin. Kaya you better listen very carefully and focus your attention sa ating pag-aaral. Ang akin pong advice po sa inyo,
kung sakali man po na kayo po'y naka-tune in, huwag nyo na po munang payagan na mayroong ibang bagay pa po kayong gagawin para po talaga maging beneficial po sa inyo ang ating ministeryong ito, ang pag-aaral natin ito, talagang tutukan na po natin, mga minamahal, because maybe ito na po ang sagot ng Diyos sa tanong sa isip mo. Marahil ito na rin po talaga ang sagot ng Panginoon sa dinadaanan at sitwasyon mo ngayon sa iyong buhay. Kaya dyan lamang po kayo, wala pong bibitaw hanggang makatapos po tayo. So again, in verse number 2, makikita nyo po na talagang ang problema po, posible po na sabay-sabay, sunod-sunod, at maraming klase po. Diba? Ang sabi rito, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. So, ngayong gabi, o ngayong sandaling ito, marahil po, presently, di ba? You are facing trials in your life. And ito po yung aking concern. Kanina po, nag-fellowship po kami ni Pastor June kasi hindi ko siya kaagad pinauwi, si Pastor June Milan. Kasi bihira din po ito na nagkasama po kami na matapos po naming ihatid si Bishop Andaya. So, at ang maganda po, along on our way, sa pag-uwi po, ang amin pong mga sharing ay may kinalaman sa ministry, may kinalaman sa mga messages, and then, nung kami po'y nag-uusap na, dahil sabi ko nga po, konting pagkakataon lang na makita ko na makakaabot ako sa feasting, ako po ay talagang very eager and excited na ako po ang makapag-share po sa inyo. At doon nga po sa amin pong fellowship, sa amin pong sharing, nilid po kami sa mensaheng ito na ang sabi ko sa kanya, ang usapin ng trials or ang mensahe po ng trials ay laging napapanahong mensahe. Dahil una, wala pong tao na walang problema. At kahit Kristiyano ka pa, sa totoo lang po, kahit Kristiyano ka pa, meron pong problema. Kaya nga, wag tayong gagamit ng pang-encourage sa mga tao na kapag kayo sumama sa amin, pagka kayo umaten sa amin, mawawala ang mga problema ninyo. Ang totoo po niyan, mga minamahal, kahit po Kristiyano, umaharap po sa problema. Ang pinaka-difference lang po natin, nung wala ka sa Panginoon, yung problema mo, bit-bit mo eh. Yung problema mo, dala mo. Ikaw ang nag-iisip, ikaw ang talagang masasabi nating nagdadala nito at nabibigatan. Pero ang pinakamalaking blessing, pagka naging Kristiyano ka, meron po tayong Diyos na po pwedeng paglagakan po ng ating pong problema. Di po ba? So, pareho po yan. Kristiyano o hindi Kristiyano, may problema. Pero ang kagandahan lang po, pag Kristiyano ka na, meron kang Panginoon na po pwede mong paglagakan ng lahat ng isipin mo, lahat ng mga bigat sa puso mo, pwede mo siyang hingahan sa iyong pinagdadaanan. Pagka kasi wala ka sa Panginoon, ikaw ang dumidiskarte, ikaw ang gumagawa ng paraan. So, it is good na ngayong gabing ito, muli tayong maaaralan ng salita ng Diyos, specifically sa kung papaano tayo dapat humarap sa mga pagsubok. When I say pagsubok, medyo gusto ko pong linawin ito sa atin na ang usapin ng testings and trials, mas applicable po ito sa mga Kristiyano na. Okay? Pagka ikaw ay mananampalataya na, meron pong mga pagsubok. Meron po tayong mga pagdadaanan, mga minamahal. At ito po ang idea na gusto kong makita nyo na bagamat sila'y bayan ng Panginoon, may mga naging sitwasyon pa rin po sila, may mga naging struggles pa rin po sila, meron pong mga masasabi po nating problema na na-encounter po sila along the way. And the same thing is true sa Christianity, na ang mga Kristiyano po, posible pa rin po na dumaan sa mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Pero bago lang po tayo sumulong sa ating pag-aaral, ang gusto ko lang po, medyo i-discern po natin, kung yung bang nararanasan natin, pagsubok talaga, o maaring konsekwensya po ng ating pong maling nagawa. Pagka po ito ay konsekwensya, bunga ng ating pong maling nagawa, ang tawag doon consequence, di po ba? Pero kapag ka po tayo, ayon sa sinasabi po ng Biblia, maging sa panulat po ni Apostol Pedro,
yung bang ikaw ay nabubuhay para sa Panginoon, and then may mga dinadaanan ka, yun po yung masasabi po nating pagsubok, na napakaganda naman po ng objective po nito. Now, tumuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Dito po sa ating pong mga talatang binasa, ang unang nakita ko po, in facing our trials, di ba? How to face trials. Mga kapatid, number 1, face our trials with proper attitude. Yes. Kapag ka po tayo nakaranas po ng mga sari-saring pagsubok, kumbaga iba-ibang pagsubok, mga minamahal, ang sabi po, mga kapatid, ng verse number 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Ito yung medyo mahirap maintindihan because typically and normally, kapag ka ikaw ay magkakaproblema, ang natural lang, maghahatid at magdadala sa iyo ng kalungkutan ito. And that is the reason why we need to learn from the scripture this kind of attitude when we are facing trials. Ang sabi po ni James, count it all joy. By the way, hindi lang naman po si James ang nagsabi po niyan, kung inyo pong papansinin. Even our Lord Jesus Christ. Siya po sa Matthew chapter 5, kung papansinin po natin, even our Lord Jesus Christ, ganun din po ang sinabi po niya. Doon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga kausap. Tingnan niyo po ang sabi po ng verse number 10 ng Matthew chapter 5. Ito po ay bahagi ng tinatawag nating Sermon on the Mount, or mas alam natin sa tawag na Beatitudes, di ba? Sa verse number 10, ang sabi po, mga minamahal, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Kaya ang sabi niya sa verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. So, magandang ating pong matutunan po ito. Sabi po ni James, count it all joy. Sabi po ng Panginoong Jesus, rejoice. Di po ba? So, tingnan niyo po ang sabi ni Peter sa kanyang panulat, 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4. I hope na nakakasunod po kayo at medyo nakikinig po kayong buong ingat sapagkat marahil ito na po yung sinasabi ko sa inyong tugon sa kung ano po yung dinadaanan po natin ngayon. Okay? Ang sabi po, mga minamahal, sa 1 Peter chapter 4, 'di ba? Ito po yung usapin din ng mga pagsubok at hindi birong pagsubok. Pag tiningnan niyo po yung pinaka-idea. Verse number 12. 1 Peter chapter 4 and verse number 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Saglit po nating pansinin po yan. Ang sabi po ni Peter, okay, beloved. So, kaya sinasabi ko po, ang usapin ng pagsubok, mas applicable pong tawagin natin pagsubok kapag ka-Kristiyano po yung nakakaranas. Di po ba? So, kaya yun po yung isang tatak po natin sa isip natin. Ang sabi po niya, beloved, think it not strange concerning the fiery trial. Ang simpleng ibig sabihin lang, huwag kayong mabulaga sa mga talagang hindi bibirong mga pagsubok. So, yung pa lang po, dapat naghahanda na ng isip natin at nagbibigay liwanag na sa atin na yung nararanasan pala natin, talaga palang kung tutusin sa Biblia, malinaw na binanggit na po yan, mga minamahal. Ang sabi po, beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. Ang sabi ng verse number 13, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Ano pong tinatalakay natin? Yung pong proper attitude. We need to face our trials with proper attitude. Ano po yun? Rejoice. Rejoice. And then the reason why
we can and we should rejoice because in the declaration of the Word of God, kapag ka ikaw ay sinusubok, nagiging kabahagi po tayo. That is exactly what the Apostle Peter said. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings. Kaya nga si Apostol Pablo niliwanag din po niya na talagang tayo po sa katotohanan, sa usapang kalooban ng Diyos, ang kalooban niya po sa atin is not just to believe on Him, but also to suffer, di ba? To suffer for His sake. So ito po ang importante na ako at ikaw, para maging tama ang attitude natin, in mind and in heart, ito dapat ang iniisip natin. Kung kalooban ng Diyos, na pagdaanan ko ito, kung malulugod ko ang Panginoon dito, I will consider it my pleasure to suffer for His sake. So kaya, when trial comes, di ba? Pagka po ang mga pagsubok o ang pagsubok ay dumarating, kailangan po nating tiyakin na tama ang attitude natin. Wag na wag po tayo natutulad sa napakarami na nagiging bitter kapag ka nakakaranas ng tila hindi maganda. 'Di ba? Like in the life of of Job, I can say na that is exactly the concept when he rebuked his wife. Anong sabi niya? Anong gusto mo? Pagka magaganda lang ang nangyayari, yan, okay tayo. Kapag ka merong it seems evil, 'di ba? Ika-curse na natin ang Panginoon. Ang sabi ni Job sa misis niya, nagsasalita ka na parang unbeliever. Nagsasalita ka na katulad ng foolish women speak it. So, ito po mga kapatid, ang gusto kong sabihin. Alam natin na si Job, ang Diyos mismo ang nagsabi na siya po ay nabubuhay, na matuwid, may takot sa Diyos. So kaya wag niyong iisipin na kapag ka faithful kayo, wag niyong iisipin na kapag ka tayo po ay Christian na, wag niyong iisipin na kapag ka active po tayo, wag nating iisipin na pagka busy tayo sa gawain ng Diyos, pagka po tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang lahat po magiging, smooth sailing po. Hindi po. Kasi may kalaban eh. Diba? Sa bahagi ni Satan, itetempo tayo niyan. Pero sa bahagi ng Diyos, sinusubok tayo and listen, God is not testing us para makilala natin siya? No. Makilala niya tayo? No. Sapagkat kilala na po tayo ng Panginoon. I mean, hindi kanya sinusubok para kilalanin kanya. Hindi po. Doon sa concept, kaya kanya sinusubok para patunayan niya kay Satan yung genuineness natin. Ang ibig ko pong sabihin mga minamahal, sapagkat si Satan po, ang concept niya talagang pang satanas talaga eh. Kaya lang naglilingkod yan kasi magaganda ang nangyayari sa kanya. Subukan mong paranasin ng hindi maganda yan. Subukan mo. Tingnan mo kung hindi ka susumpain ng mukhaan. So, gusto ko makita nyo, doon sa perspective na ito, na kasi ang Diyos hindi niya tayo kailangan subukin para makilala niya tayo. Because Him, being an all-knowing God, kilalang kilala niya po tayo. Diba? Mula bumbunan hanggang talampakan. Yung kaloob-looban natin, alam ng Diyos, pati takbo ng isip natin, tibok ng puso natin. Ang sabi nga po I, the Lord, search the heart. So, kilala tayo ng Panginoon. Meaning to say, sa usapan ng trials, hindi po ito sa idea na para makilala ka ng Diyos. Okay? Wala tayong kailangan patunayan sa Diyos dahil kilala tayo ng Diyos. So sa konsepto po, gusto kong sabihin na ang Diyos pinapayagan niya ang trials para ipamukha kay Satan na hindi totoo yung kanyang akusasyon. Kaya pag sinusubok tayo mga kapatid, iyon ang isang magandang ilagay natin sa concept natin. Talagang gusto ko mapatunayan kay Satanas na ang Diyos ang totoo, ang Diyos ang tama, na kaya ako naglilingkod, hindi dahil paborable lang ang lahat sa akin. Kaya pag kami pagsubok, ang isa sa dapat takbo ng isip mo ay ang mailagay si Satan doon sa talagang kalagayan niya na siya po ay isang sinungaling. Okay? And one more thing, not just for Satan but also for ourselves. Para makilala rin natin ang sarili natin. You know why? Because sometimes tayo mismo nadadaya natin ang sarili natin. Na para bang okay na okay tayo. Ako ay faithful na Christian, talagang ako ay active na nagsiserve sa Diyos, and then because of that, ang thinking mo na, aregladong-areglado ka. Well, pagka sinubok ka, doon malalantad kung sino ka talaga. At makikilala mo ang sarili mo.
Di ba? Kasi praise the Lord ka ng praise the Lord nung maganda ang nangyayari. Pero kung maranasan mo kaya yung naranasan ni Job, sasabihin mo rin kaya, naked came I out of my mother's womb, and naked will I return thither. The Lord gave, the Lord that take it away. Blessed be the name of the Lord. Ganun pa rin kaya ang sasabihin mo? Maganda po na habang nakikinig tayo, magpakatotoo po tayo. At kung sakaling nakikita natin, di ba, na hindi tama ang attitude natin, itama natin ang attitude natin. Alam niyo po, once na may trials, do not pity yourself. Di ba? Huwag mong kaawaan ang sarili mo. Ang sabi ng Panginoon blessed Tapos ikaw, pagka may trials, ang pakiramdam mo, ikaw ang kaapi-apihang tao sa mundo. Di ba? Na tuwing may makakausap ka, sasabihin mo sa kanila, hindi nyo lang alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. Hindi nyo lang alam kung gaano kamalas-malasan ang nangyari sa buhay ko. Isipin nyo, pati malas, pinaniwalaan mo. Mga kapatid, mga minamahal, sa biblical perspective, pagka ang Kristiyano raw may trials, ang sabi, hindi siya kawawa, mapalad. Diba? So mapalad. Hindi po ako yan. Panginoong Jesus mismo ang nagsabi niyan. Maliban na lang kung di nyo siya paniniwalaan. Ang sabi niya, mapapalad kayo kung kayo'y pine-persecute, kung may mga umaapi sa inyo, may mga gumagawa ng hindi maganda sa inyo, mapalad kayo, nagiging kabahagi kayo ng sakit ng ating Panginoong Kristo. And that concept is very consistent doon sa sinabi po ni Apostle Peter. But rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ. So proper attitude, do not pity yourself. And then, don't panic. Because everything is under control. Kapag ka po pinag-usapan natin yung trials, di ba? Do not pity yourself. Di ba? Do not problem your trials too much. Huwag natin problemahin yan. Huwag tayong magpanik. Huwag tayong maawa sa sarili natin. Mga kapatid, tandaan niyo po, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang mga pinapayagan niyang maranasan natin. And always put in your mind that God is in control. Amen? Na ang Diyos, siya po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So, proper attitude. How to face trials? Number 1, with proper attitude. Ano yon? Rejoice. Rejoice. Diba? Hindi reduce, Hindi reduce. Hindi makakain, hindi makatulog. So, kaya yung iba, sabi nila, pagka gusto nilang medyo mag-slim sila, siguro pagka maraming problema, hindi magandang ganun po. Mas maganda na tayo po ay magkaroon ng tamang attitude. Proper attitude is very important in facing our trials or trials sa ating pong buhay. So, when trial comes, mga kapatid, ang tama po, face our trials with proper attitude. Number 2, with proper action. Di ba sabi ko nga, do not panic Don't panic. Yung pagka nagkaroon ka ng pagsubok, huwag yung parang tulirong-tuliro ka sa buhay mo at parang gusto mong awayin ng lahat ng tao at talagang hindi ka na magkandatuto, wala ka nang magawa. Bakit? Kasi, di ba? May pagsubok ako, may dinadaanan ako, ano na gagawin ko, hindi ko na alam kung anong, di ba? Yan po yung kadalasan na nagiging dahilan kung ba't hindi ka makaakto ng maayos kasi nadadaig ka nung iyo pong pagkataranta. Wag, mga minamahal. Wag. So, doon sa idea po ng proper action, ang gagawin po natin, sabi ko, don't panic. Pagka may mga alalahanin tayo, nakikita nyo po ba minsan yung sa inilalarawan po kapag ang isang tao problematic, di ba? Lakad ng lakad na hindi mo maintindihan kung ano-ano yung gulong-gulo isip So kaya ka dumarating doon sa punto na gulong-gulo ang isip ko, gulong-gulo na isip ko, ang tanong, sino nang gulo? Diba? Kung ikaw ay dumarating doon sa punto na may mga pagsubok na daraanan ka sa buhay mo, itinuro ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin. So, we better listen to the advice of the Word of God. Ano yung proper action? Diba? Ang sabi po, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire wanting nothing. Ang sabi ng verse number 5, if any of you lack wisdom, ano raw ang dapat?
Anong tamang aksyon? Let him ask of God. Diba? Tawag sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So kaya ang proper action, rely. Diba? Proper attitude, rejoice. Okay? Niliwanag ko sa inyo kung bakit po pwede na tayo po'y mag-rejoice. Kasi hindi dapat pity sa sarili. Hindi dapat panic, mga kapatid. Hindi dapat yung problemahin masyado yan. Ang turo po sa atin, count it all joy. Rejoice. Yan ang tamang attitude. And then, yung proper action, rely. Kapag kami pinagdadaanan ka, ang tamang gawin, magtiwala sa Diyos. Tumawag sa Diyos, mga kapatid. If any of you lack wisdom, let him ask of God. So, reliance is very important. Ano man ang problema natin, wala pong mas higit na malaki sa Diyos natin. Di ba naaalala niyo po yung sinasabi natin lagi? Don't tell your problem. Don't tell God, God, I have a big problem. Instead, you tell your problem that you have a big God. Yun dapat kasi sa Jeremiah, ang sabi po, is there anything too hard for the Lord? Wala raw pong mahirap pag Diyos ang pinag-usapan. Okay? Kaya ang tamang aksyon, hindi yung ikaw ang didiskarte, isip ka ng isip ng lahat ng paraan mo. Kadalasan, ang paraan po natin, naglulubog sa atin. Tama po? Naglulubog po sa atin. Talagang pagka tayo po ay nasa kumunoy, ang kakailanganin natin, yung nasa itaas na po pwedeng kumuha po sa atin. Pero kapag ikaw gumawa ka ng sariling paraan, habang nandoon ka sa kumunoy, maniwala ka sa akin, lulubog at lulubog at lulubog at lulubog at lalong lulubog ka. Yan ang kadalasang nangyayari, na kapag tayo po ay nasa pagsubok, o may mga pinagdadaanan, o may mga sitwasyon sa buhay, pag tayo po ay dumidiskarte ng ating sariling diskarte, at hindi tayo tumitingala, tumatawag at nagtitiwala sa Diyos, mapapansin nyo po, lulubog at lulubog po tayo. So, the best thing to do is to rely on God. Amen? Rely. Diba? Ask God for wisdom. Yun po ang magagawa natin. Lord, ano po ang gagawin ko? Huwag yung humakbang ka na, gumawa ka na ng sarili mong diskarte. Hindi ba? Nakaka-relate siguro kayo dito kasi sa katotohanan po, ganun yung madalas na nangyayari sa napakarami. Yung bang kapag kami pinagdadaanan, hindi man natin sinasadya, pero yun yung talagang ginagawa natin. Nagmamagaling tayo, nagmamarunong tayo. Bakit? Tayo umiisip ng paraan, tayo yung kilos ng kilos. At ang problema, imbis na tawagan natin ng Diyos, imbis na lapitan natin ng Diyos, imbis na pagtiwalaan natin ng Diyos, ay hindi po pwede na talagang sa Diyos ka aasa. Minsan, ganyan pa po ang sasabihin ng iba. That's foolishness. What we need is wisdom. And for us to have wisdom, we need to ask the Lord for wisdom. Diba? Prayer. Do not underestimate what prayer can do. Huwag nyo mamalitin yung magagawa ng panalangin. Tatandaan nyo po yan, mga kapatid. Ang panalangin po can move mountain. Diba? Yung prayer of faith, mga kapatid, napakahalaga po. Dasal ang dapat. Yan ang i-develop natin. Pag may problema, hindi reklamo. Pag may problema, pag may sitwasyon, pag may difficulties, pagka may mga struggles, mga kapatid, tawag sa Diyos. Mga kapatid, tingala sa Diyos. Tiwala sa Diyos. Yan ang proper action. Rely. Rely. At yan po'y papagtitibayin natin sa ikatlong puntos natin. So, what is our first point? How to face trials? Number 1, face trials with proper attitude. Rejoice. Face trials with proper, mga kapatid, action. Rely. Wala kang pinakamagandang gagawin kundi ang tawagan ang Diyos. Ang pagtiwalaan ang Diyos. Ang panghawakan natin ang Diyos. Yan po ang magagawa natin. Kaya may kagipitan ka, tawag sa Diyos. Merong mga mabigat na sitwasyon kayo sa buhay, sa pamilya, tawag sa Diyos. Basta lahat ng sitwasyon, ang tama, tawag sa Diyos. Ang tawag dyan, rely.
reliance. Okay? So, proper action is rely on God. Okay, number 3. Paano po yung tamang action? Manalangin. Tumawag sa Diyos. Kaya magandang talakayin din natin yung proper asking. So, proper attitude, rejoice. Proper action, rely. And then, proper asking, resolve. Be resolved, mga kapatid. Ibig sabihin, yung determination. Pansinin nyo po, ito ang problema naman pagka nagpe-pray tayo. Pagka nagpe-pray tayo, unstable tayo eh. Pagka tayo nag-pray, dapat all out tayo. Talagang sold out tayo sa pagtawag natin sa Panginoon. So, proper asking. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 6. Hindi ba sabi sa 5? If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ang sabi po, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang matuto po tayo na talagang iyon po, once na nag-pray ka, be resolved, mga kapatid. Huwag yung paalon-alon tayo. Huwag yung may shadow of doubt. Huwag yung tentative. Huwag yung double-minded, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, sa usapan ng panalangin, atin pong makita na talagang no other option but to really rely on God. Yun po ang pinakamagandang magagawa natin. Kasi ang sabi po, mga kapatid, but let him ask in faith. Ang linaw po nothing wavering. Be true. Be honest. Sa sarili mo na lang, maging tapat ka. Maraming pagkakataon marahil na nag-pray ka naman talaga. Pero ang tanong, yung prayer ba natin, damang-dama ba talaga ng Diyos na talagang resolve ka sa pagtawag mo sa Kanya, or in mind, may mga ibang bagay ka na iniisip? So dito niliwanag po na sa asking, di ba? When we ask, ang kailangan po, di ba, resolve tayo sa pagtawag sa Panginoon. Wala pong double-mindedness, wala pong any shadow of doubt, mga kapatid, di ba? Kundi talagang complete dependence. Na talagang pag may nangyari sa iyo, right away, you are resolved na talagang tawag. Lapit sa Diyos. Panghawakan ang Panginoon. Huwag mag-alinlangan. Huwag magdududa, mga kapatid. May mga pagkakataon po sa buhay natin na sa mga panahon ng pagsubok, ang idea talaga, ang tawag po dito ng teksto natin, trial. The trying of your faith. Diba? Ang concept po na dapat clear sa atin, yung mga trials na nararanasan natin sa buhay natin, doon po sa concept ng ating talata, pansinin niyo po ang sabi, again, ng verse number 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So kaya ang trials, ang pinakasinusubok nito, yung tiwala sa Diyos. Kaya iresolba mo sa puso mo na talagang hindi mo pag-aalilanganan ang Diyos. Huwag kang magsayang ng oras na luluhod ka. Huwag kang magsayang ng oras na kung ano-ano yung pagsasasabihin mo sa Diyos, natatawag ka sa Kanya, kung wala ka rin namang tiwala sa Kanya. Because in approaching the throne of God, faith is a must. Kailangan po talaga yan. Yung sinabi po ng Hebrews 11 and verse number 6, but let him ask in faith. Diba? Sabi dito sa teksto natin. Pero sa verse number 6 ng Hebrews chapter 11, ang sabi po, but without faith, it is impossible to please God or to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kaya dito, maganda,
ma-identify natin ang problema kung bakit talaga hindi natin basta malagpasan kadalasan yung pagsubok. Kasi hindi tayo all out. Hindi tayo yung fixed sa ating mind. And talagang firmly, hindi tayo determinado doon po sa ating pong paghingi at pagpananalangin sa Diyos. Ang sabi po, but let him ask in faith. Ano ba ang ibig sabihin ng asking in faith? Nothing wavering. Bakit? Kasi for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. At ano nilinaw? For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Ano ang problema? Yung katotohanan na sinabi po, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya nga ang sabi ko, sa proper asking, resolve dapat tayo. Diba? Talagang masasabi nating walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Tingnan niyo po mga kapatid, ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa verse number 12. James 1:12. Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. I do not know kung naaalala niyo po na sa naging paksa po natin sa usapin ng trials and temptations, diba? Kasi nagagamit po siya ng Bible interchangeably. Nagagamit po yung salitang temptations na ang talagang tinutukoy po ay testings. Ang tinutukoy po, trials. Pero ginagamit din po yung salitang temptation na ang talagang tinutukoy yung negative, and this is the work of Satan sa kanyang goal na tayo po ay hilahin o hatakin po sa ikasasama. Yan po, diniscuss naman sa 13. Sabi po, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Yun po yung niliwanag po, mga kapatid. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Do not err, my beloved brethren. Kumbaga, wag daw po tayo malito. Pagka kay Satanas galing, temptation yun. Kaya wag na wag natin sasabihin, tinutokso ako ng Diyos eh. Di ba? Hindi po. Hindi raw manunukso ang Diyos. In fact, title po ni Satan yun sa Bible eh, tempter. Di ba? Manunukso. Yan po si Satanas. Pero ang dinidiscuss ko po sa inyo ngayon, yung po talagang sa bahagi ng Diyos, yung trials. At ang sabi ng verse number 12, blessed is the man that endureth temptation. And for you to understand the idea of temptation, yung karugtong po. Ang sabi, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, hindi tempted. Diba? For when he is tried, ang sabi, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. So kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, mga minamahal, I know na napakalaking help nitong tinalakay natin. Paano natin haharapin ang mga pagsubok sa buhay? Hindi po godly kapag tayo po ay reklamo ng reklamo. Hindi po godly kung tayo po ay mabubuhay na naaawa sa ating sarili. Hindi po godly yung attitude na tayo po'y nagpapanik lagi. Hindi po godly na talagang nagpapadala tayo at namumroblema tayo ng gusto. Always put in your mind that we can always rely on God. So the proper action is to ask God for wisdom, to pray to God, and rely kung ano po ang pinagdadaanan natin, magtiwala ka sa Diyos. Bigat na bigat ka sa sitwasyon mo, mga kapatid, sabi nga nung, alam kong may magagawa ang Diyos, di ba? Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Huwag niyo pong gawing parang, alam niyo po yun, yung limitado ang Diyos. God is able, He is more than able, kaya nga ang biro ko, kung tayo po sa attitude natin, para bang walang magagawa ang Diyos, wag na po nating kantahin yung He is able.
ang kantahin nyo na, disable, disable. Diba? Yun po. But our God is able. He is always able. He is more than able. We just need to trust Him completely. Resolve in your heart, resolve in your mind na anumang trials na magagawa po natin in asking, hindi tayo magdududa sa Diyos. Mga Kristiyano, isang napakahalagang aral po ito para sa bawat isa sa atin. Itong sulat na ito ni Santiago, for me, ito po'y very beneficial for every believer to apply sa ating pong araw-araw na buhay. Wala pong isa man sa atin na hindi nakakaranas nito. Kaya mahalagang naturuan tayo ng tamang attitude. May problema ka na eh. Rejoice pa? Bakit? Niliwanag naman ang dahilan. Sapagkat nagiging kabahagi ka ng sakit ng ating Panginoon. Di po ba? So yun po ang dapat nating mabigyan ng pansin. At meron pong putong ng buhay, mga kapatid. Meron pong crown of life. So rejoice, ang sabi ng Biblia. And then, proper action, rely. Tawag ka kaagad sa Diyos. Hindi yung ang dami mo nang natawagan, ang dami mo nang kinausap, ang dami mo nang nilapitan, ang dami mo nang dinaingan, ni hindi ka pa pala nagbigay ng oras at pagkakataon na makipag-usap sa Diyos. Siya ang the best. Higit kay pastor mo, ang Diyos ang the best. Okay? Kaya before na tayo po'y makipag-usap at maghinga kung kani-kanino, sa Diyos ka muna maghinga. Kaya nga sabi ng kanta, are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Okay? So, yun po ang dapat maging attitude po natin. Yun po ang dapat maging action po natin. At ang tamang paghingi, mga kapatid, talagang walang pagdadalawang isip. Wala po, mga kapatid, kundi ang ating pong i-resolve ngayon sa ating mga puso, sa ating paghingi, talagang lubos nating pangahawakan ang Diyos. Hindi tayo magdo-double mind, hindi tayo magda-doubt, mga kapatid, at lalong hindi tayo magdi-depart. So, yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Facing trials. How to face trials? Number 1, with proper attitude, rejoice. Okay? How to face trials? Number 2, with proper action, rely. How to face trials? Number 3, with proper asking. Oo, nagpe-pray ka, pero talaga bang wala kang other option, kundi talagang panghawakan ang Diyos? Hindi mo ba talaga siya pinag-aalinlanganan? I hope na anuman ang sitwasyon mo, kapatid, anuman ang sitwasyon mo ngayon, itong mensaheng ito nawa ay naging malaking tulong sa iyo. Kaya po, salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. At marapatin nyo po na ang inyong lingkod ay makapagministeryo sa inyo. Dito po sa Feasting on the Divine Verses, tuloy lang po ang ating pagsubaybay at tuwing tayo po'y nakakapakinig, i-apply po natin sa ating mga buhay. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito, naniniwala po ako na ang mensaheng ito ay tiyak na kumilos sa bawat nakinig. Tinitiyak ko po na lahat ay meron pong pagsubok. Meron pong mga tiisin sa buhay. May mga sitwasyon, dakilang Diyos, na pinagdadaanan. And we praise you, Heavenly Father, because of your word. Thank you for teaching us tonight. Thank you for talking to us tonight. And I pray, O God, na sa mensaheng ito, nawa ang nabibigatan ay nagaangan, Panginoon. Ang mga nadidimlan ay naliwanagan. Ang mga nangihina ay napalakas, dakilang Diyos. Naturuan po nawa kami ng kung ano ang marapat po naming gawin. Kung ano ang tamang gagawin sa mga panahon ng pagsubok. Ito po ay ang mag-rejoice at mag-rely sa iyo na anuman po, dakilang Diyos, ang sitwasyong ito, talagang ikaw at ikaw lang ang aming pong pangahawakan. Dakilang Diyos, abutin mo po kaming lahat sa mga pagsubok naming dinadaanan. At ang iyong biyaya ang ipagkaloob mo sa amin, kagaya ng iyong sinabi sa iyong salita, upang lahat ng ito ay aming makayanan, malagpasan at mapagtagumpayan. Muli po, maraming salamat o aming dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin
Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Muli po, ako po ay talagang sobrang nagagalak na nakapagministeryo po sa inyo sa gabing ito, dito po sa ating pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. At i-apply po natin upang tayo po ay lubos na makinabang at mapatunayan po natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Actually po, mga minamahal, alam naman nating lahat na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pero isang bagay na sa buhay natin, mapatunayan po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Just apply the Word of God in your life. Ito pong muli ang inyong lingkod, mga minamahal, si Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ay ang parangalan ng Diyos at ipangaral ang salita ng Diyos. Ingat po kayo. God bless us all, and to Him alone be the glory. I thirsted in